Alright. Parang bading. Alright. Parang bading dun ah. Puro kasi kayo Vice ganda eh. Anyway, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. May nagkakainitan at nagsusuwagan na ngayon sa Senado. Ang aga nyo ha. Alam nyo, kakapasok pa lang ng 20th Congress, medyo nagkakaanohan na. Kakainitan na, kakasagutan na. Magtataka tayo mga kababayan, mga pare. Itong si Soto, alam nyo okay naman eh. Okay naman to si Soto. Napansin ko, pagdating sa tama, pagdating sa legalidad, okay to. Maayos to noon pa. Tsaka yung mga batas na ginagawa niya, okay din. Pero pagdating dito sa impeachment o dito sa senaryo na to, pero nakakapagtaka. Bakit? Parang kakaiba si Soto ngayon. Alam mo yun? Yung alam niya siguro sa sarili niya na mali talaga at unconstitutional yung nangyari sa impeachment ni VP Sara. At desisyonan na nga ng Supreme Court yung impeachment na yan. Pero bakit pinipilit niya pa rin? Yung alam niyang mali at tapos na. Kasi hindi matapos-tapos eh. Hindi wala tong issue na to. Tapos na po yan. Wala na kayong magagawa. Close. Sarado na. Kasi, di ba? Tingnan maayos naman. Ewan ko dito. Dahil ba sa katandaan o ano? Pero hindi naman siguro. Kasi may utak naman to si Soto eh. Alam naman natin yan eh. Di ba? Pero dahil, ewan ko, baka pumuposisyon o dahil may utang na loob sa Marcos, dahil dinala siya nung panahon ng eleksyon, baka kaya ganon, kaya push siya ng push dito sa impeachment. At eto pa isang nakikita ko mga pare, parang nagtatampo to kasi hindi siya nanalo kay Escudero, di ba? Siya yung natutunog-tunogan natin na magiging, alam mo yon, magiging sinasabi nila o makakalaban nito ni Escudero patungkol dyan sa posisyon ng Senate President. Eh hindi nanalo. Olats. So parang may tampo siya kaya nanggigigil siya dito kay Escudero. Tapos sinabi pa ni Escudero no na yung impeachment nga na yan ano lang naman yan eh. Gusto nyo lang talagang mawala sa landas nyo si VP Sara para makapwesto kayo sa 2028. Hindi ko alam kung siya ba ang nagsabi nun o si Cayetano. Kung gusto nyo, kung ayaw nyong umupo si VP Sara na presidente sa 2028, talunin nyo na lang. Wala kasi silang pag-asa. Alam nyo kung ginawa nyo sana, ganito eh, yung mga politikong sablay, Romualdez, kung sino man yung may mga pangarap, si Risa Ontiveros, yung may mga pangarap na tumakbo sa 2028, ganito na lang sana ginawa nyo. Kung ginalingan nyo magtrabaho, ginalingan nyo at pinakita nyo sa taong bayan na ganito kami, ganito ako magtrabaho, ganito ako pag naging presidente, di ba? Galingan nyo kung makita ng taong bayan, okay pala yun oh. Di po siya, naging presidente kayo, magiging presidente kayo. Lamangan nyo yung galing ng mga Duterte at balay nyo may pag-asa. Pero wala inuna nyo yung pamumulitika dahil sa kasakiman ninyo. Putang ina, gusto nyo gusto nyo one click lang diba? Gusto nyo one click makuha na kagad yung position. Di pa pwede yun. Nakakapal na nga ng mukha ninyo, nandiyan kayo sa posisyon diba? Ang kakapal na nga ng mukha, nakakaupo pa tong mga to, wala namang ginagawa. Puro lang pamumulitika. So panoorin natin to mga pare. Ito. Pero bago tayo magsimula, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos para mas marami, mas masaya. At huwag niyong kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Paring RJ. Tapos meron din tayong TikTok account na Paring RJ TV. Okay po ba yun? Diyan tayo nag-upload ng mga shorts, ng mga link, ng mga banat natin. At mga pare, sa mga nagtatanong ng wala na ba ang Banatero sa SMNI, nandyan pa po ang Banatero sa SMNI. Nag-break lang po kami dahil kailangan natin ng, alam mo yun,
we need a break. Kailangan ng pahinga ng Banateros dahil, alam niyo yun, chill muna tayo ngayon. Pero baka by September, balik na naman tayo. September, di natin alam, di natin masabi kung kailan. Pero, ang sabi sa amin, 1 month lang pahinga at babalik na ulit tayo. Nami-miss nyo na ba kami? Miss na rin po namin kayo, lalo na yung mga subscribers natin. Ay, maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na tumatangkilik dito sa ating channel. At dun sa mga bago, maraming salamat. Nababasa ko po yung mga comment nyo, hindi ko lang ma-replyan. Pasensya na po. Ha? Pero nababasa ko po yan mga pare at na-appreciate ko kayo. Maraming salamat po, ha? O sige, tuloy na natin to. Patay na ang impeachment. Oy, patay na daw. Pero buhay na buhay ang usapin sa kaso. 2028 presidency raw talaga ang motibo. Alam naman natin na yan talaga ang motibo niyang impeachment na yan. Kasi putya, mas impeachable pa yung presidente kaysa dun sa vice-presidente. Pero bakit vice-presidente ang pinupuntirya nila? Alam niyo naman kung bakit, di ba? Kasi si VP Sara tatakbo ng 2028 at sobrang lakas. So kung meron nakabalakid o meron nakaharang dyan sa pagkapanalo nila o pag-upo nila dyan sa 2028 bilang presidente, ay putya, gagawin ng lahat ng mga animal para mawala sa landas nila si VP Sara. Kasi wala namang ibang malakas ngayon kundi si VP Sara lang eh. Diba? May mga lumalabas nga na rating dyan na ang trust rating daw ni Marcos Jr. at ni Tamba tumataas, tapos bumabagsak si VP Sara. Naniniwala kayo doon? Anak ng putya, kung naniniwala kayo doon, mga tanga kayo. Tanga lang ang maniniwala doon dahil sa galing ni VP Sara, putya ina. Ngayon, binabatikos nila. Alam nyo, binabatikos nila yung paglabas-labas ni VP Sara. May purpose yan. May purpose naman yan. Bakit hindi nyo binatikos noon yung pangulo nyo? Na puta, kakaupo pa lang ng 1 taon pa lang sa pagkakaupo. Wala pa nga 1 taon po siya, biyahe na ng biyahe. Oh. Diba? Ay, nako. Ito yung pangulo nyo dati, biyahe ng biyahe. Ngayon si VP Sara, bumibiyahe, pinapakilaman nyo. Pilit na pagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hana T. Live mula sa Senado. Hana T. Hana, ano na ang update dyan? Willard, mapabonjing na dambuhalang Oy. sanggolman o tsacha na charter change, nananatiling ang ugat ng bangayan ng mga mambabatas ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. The speaker, I think, is aiming for the presidency and the next. Yan naman talaga. Elections. So that's why. Yan naman talaga, Yorme. You know, the opponent, before even the elections happen. Wait lang mga pare. Ni House Speaker Martin Romualdez Asan ang na ba yun? presidency sa 2028. Lakasan ko lang, Yan ang pagtingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya raw gusto niyang maalis si VP Sara sa pwesto. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may bonjing o dambuhalang sanggol sa House of Representatives. Yun daw ang kongresistang nakikinabang sa Sa palagay nyo, mga pare, sino kaya yung tinutukoy ni Senator Amy na dambuhalang sanggol? Sino kaya? Sino kaya yung dambuhala dyan? Na putya, gusto na kagad pumosisyon o gustong maging presidente kahit hindi naman capable. Punta si Marcos nga hindi capable maging presidente yan, tapos yung pinsang gusto pa. Ay, no, sabi ko. Sorry. Ha? Sino kaya yung dambuhalang dyan? Sanggol? Si Romualdez? impeachment case ng bise. Tama raw ang senadora ayon kay Mayor Baste. You know that you have money and power and influence, that you can get away with anything using money, with all these resources. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Wala pang opisyal na pahayag. Parang gago siya dito. Feeling feeling Supreme Court Wala kayong pakialam sa ganun. Alam mo pag umupo to, alam nyo pag naging presidente to ng na lang muna ako sa
trabaho na lang muna ako sa China, sa Japan. Tabala muna kayo dito. Kasi alam nyo walang mangyayari sa atin pag naging presidente talaga to. Nako. Baka ano. Alam nyo yung nangyari sa ano? Sa Sodom at Gomorrah. Sodom at Gomorrah ba yun? Oo. Sa Bible. Yung pinaulan na ng apoy. Puta, baka ganun mangyari sa atin dito pag ito naging presidente. Tungkol dito. Sa ngayon, patay na ang impeachment case patay na ni daw. VP Sara matapos pagbotohan ng mga senador na i-archive na ito para sundin ang unanimous Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional ang kaso. Pero kahit Ayaw pa kasi nila manahimik. Apat lang naman silang tutol dyan. Diba? Apat lang naman. Puta, yan yan. Manahimik na kayo. Wala kayong bilang. formally archived na ang impeachment, may word war sa loob ng Senado. Ayan na. Easy lang. Yan ang mensahe sa Oh. X o Twitter ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Una na kasing sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng Bakit i-revise mo, putang ina? Para pumabor sa inyo, ganon. Ganon lang naman yan eh. SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Buwelta ni SP Cheese, Ano? sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Buwelta ni SP Cheese, kinampihan na nga raw ni Soto ang isang unconstitutional na impeachment. Kinampihan mo pala eh, unconstitutional eh. Totoo naman eh, kasi isipin nyo, putya kung may utak ka, Senator Soto, ewan ko sa'yo alam ko matalino tong tao na to eh, matalino tong mama na to eh. Graduate to ng English Linguistic. Basta ganun eh. Matalino tong mama na to. Alam natin yan, pero putyang ina, bakit kakampihan mo yung mali? Di ba? Supreme Court na nga ang nagsabi, putya maging Supreme Court, maging judge muna kayo sa Supreme Court bago kayo magsalita ng mga ganyan. Pero hindi kayo capable. Puta, may paano kayo eh. Pumapanig kayo eh. Kasi wala namang problema sa impeachment. Ilang beses lang sinabi, walang problema kung mag-trial o matuloy ang trial line. Ang problema, yung pagpuproseso. Simpleng-simple. Anak ng puta, hindi nyo maintindihan. Yung proseso ang mali. Yung proseso unconstitutional. Yung proseso ng impeachment. Bakit pinipilit nyo? Diba? Sakit nyo sa batok, mga animal. Diba? Simpleng-simple. Simple lang. Pinapasagot nga ng SC ang yung camera. Puti, hindi naman sumagot eh. Oh. Diba? Nung binalik sa kanila yung impeachment, imbis na sumagot sila o magsalita sila patungkol dyan sa Supreme Court o magpaliwanag sila kung tama ba yung proseso na ginawa nila, hindi sila sumagot. Anong ginawa nila? Pinaanuhan. Pinabindisyonan. Magpamisa ang mga animal. Anak ng putya. Mga tanga. Anong kinalaman ng Panginoon dyan sa... Kita mo, abnormalan. Puta, ginaganon pa nila yung impeachment para mga gago. Na pinangunahan ni Romualdez. Ngayon naman, kakampihan niya ulit ang CHACHA o Charter Change ng lower chamber. Oh. Kasi 'di ba yung PI, People's Initiative, yung CHACHA, yan ang si Romualdez ang nagpauso niyan eh, 'di ba? People's Initiative. Si Romualdez nasuplak din. Kasi nalaman na plano niya. At ito nga ang maganda kasi nung panahon ni balik lang natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pabor siya diyan, pabor sa charter change. Okay. Walang problema. Ngayon, pero hindi mag-a-apply sa kanila yung CHACHA. Mag-a-apply dun sa susunod na uupo. 'Di ba ang ganda? Ngayon, ang problema dito hindi yung CHACHA gusto nilang matuloy pero mag-a-apply na kagad sa kanila. Hindi dun sa susunod. Or pwede sa susunod na palag sila dyan sa CHACHA na sa susunod mag-a-apply pero sila pa rin ang uupo kasi nga ipapa-impeach nila si VP Sara. O, diba? Sila rin nakinabang. Mga gago.
Basta si Marcos wala na yan sa 2028. Basura na yan. Ang maglalaban na lang dyan at ang gustong pumosisyon dyan, ayan, yung yung pinsan niya. Kaya nga sinusuplak ni ni Escudero. Puta, yung gusto nyo lang mangyari, gusto nyo lang umupo sa 2028 at matalo nyo si VP Sara eh. Ba, hindi matalo sa sa boto, technical. Diba? Gusto nyo hindi na siya makatakbo, kaya nga impeachment na plano nila, diba? Pinangungunahan pa rin ng House Dami Speaker. bobo, pukin ng ina. Tinapos pa ni SP Cheese ang tweet sa isang hashtag na "The Senate is not your playground". Matatandaang nitong nakaraang taon, naglabas ng Parang yung isa kong tropang tanga dyan, pukin ng inan yun. Kinokontra niya yung dapat daw maglabas ng ebidensya. Kasi daw yung mga NPA, sabi nga ni VP Sara, yung confidential funds, para daw sa NPA. Bakit daw nagrarally sa Pasay? Bobo! Anak ka ng putya. Hindi mo pwedeng huliin basta-basta yung mga sinasabi mong NPA na ganun kahit nagrarally. Hindi pwede yun. Nasa batas yun. Tanga. Kaya nga ang ginagawa ng gobyerno, especially yung NTF-ELCAC, ewan ko kung binuwag na nila yan, ginagawa nila dun sa mga bundok. Tapos pinapasuko at para magbagong buhay, pinapabalik sa gobyerno. 'Di ba? Kasi ganyan ang ginagawa nila, bine-brainwash nila yung mga yung mga gusto nilang ma-recruit para kontra sa gobyerno. Ngayon lalabanan nila yung gobyerno. Putang inang to tanga, bakit daw nasa Pasay yung mga nagrarally? Hindi mo pwedeng basta hulihin yan. Pukin ng inan to. Wala kang alam sa batas. Tanga. Putang ina ka. Parang adik ka kasi. Galit na galit ka sa Duterte eh. Ewan ko kung adik ka pero mukha kang adik. Tsaka maligo ka rin kasi. Tangina, di ka nagliligo eh. Kaya gaya utak mo eh. Sibo si Escudero tungkol sa di umano'y involvement ni Romualdez sa People's Initiative para i-amend ang Constitution. Umani ng batikos ang nooy PI Tangina, demonyo yung mukha, dahil no? sa di Baboy umano'y na. bribery, corruption at misuse ng government resources. Tinawag pa ni Escudero na Politicos Initiative ang nasabing tsa-tsa. Pero paglilinaw ni Soto, ang tanging kinakampihan niya ay ang Constitution. Kinakampihan mo yung Constitution pero ayaw mong sundin? Diba? Kung kinakampihan mo yung Constitution at sinabi ng SC na unconstitutional yung ginawa nilang sa impeachment, paano mo kakampihan yung Constitution? O pagdating dito sa tsa-tsa, ewan ko sa'yo. Na. Sinasabi mong kakampihan mo yung Constitution pero sinusuplak mo yung desisyon ng Korte Suprema na sinabi na unconstitutional yung impeachment. Ano ba talaga, Soto? Anak ka ng tinapa. Patsa po. Mag-itbulaga ka na lang. Ewan ko kung anong problema na ito ni Soto eh. Parang may utang na loob yata kasi to dito sa may sa, di ba nakuha nila, ewan ko kung anong, bahala na kayo kung ano kayo isipin nyo. Di ba nakuha nila yung pangalan ng Itbulaga? Di ba? Sa tape. So, parang may utang na loob yata ito sa mga Marcos. Hindi ko alam di umano. Pero magtataka ka kasi dito sa mama na to. Okay naman to maayos naman eh. Pero putang ina, bakit dito sa part na to mukhang tanga to? Ano nangyari sa'yo, sir? Saka lang daw niya i-consider ang pag-rewrite ng Article 11 ng Constitution kapag tagana sa bato ang SC ruling sa impeachment. Yan ay dahil mahirap daw i-meet ang requirements ng naging SC desertion. Paano mahirap? Ano ba? Mali nga yung proseso. Kahit anong sabihin nyo, mali. Di ba pagkapasa ng impeachment, dapat ipasa na yan. O yung una, sabihin na natin yung una na lang. Yung unang impeachment, dapat 10 days ipapasa na yan doon sa... Sino ba to? Sa speaker. Bakit hindi nagtuloy? Yung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Yung pang-apat lang ang nagtuloy.
Doon pa lang mali na eh. Ano ba? Ano ba? Ang ina naman. Alam nyo, tama na tong impeachment issue na to po. Tas next year na lang kayo mag-file. Ano ba? Ano, sarap nyong pagkukutusan. Sa ruling, sinabing lumabag sa 1-year bar rule ang impeachment case ni VP Sara at kinulang ito sa due process. Pumabor dito si Escudero habang isa sa 4 na May mga tanga, oh. si Soto. Okay, dilawang ka rin. Hindi mo yung mga tumanggi, dilawan. Diba? Puta si Bam Aquino, si Kiko Soto, si Risang Tanga. Tapos ikaw sumahali ka dyan. Ano nangyari sa'yo, sir? Yaan mo na sana yung 3, putas nakisali ka pa eh. All decision is not impossible. Willard, kanina sa isang panayam sinabi ni Senator Joel Villanueva na ang usaping charter change dapat sa tamang oras, tamang panahon at tamang paraan. Kaya lang anything that officials will do right now with Chacha, hindi raw maalis ang pag-iisip ng taong bayan na posibleng konektado na ito sa 2028 presidential elections. Yun talaga yan. Willard. Hana, bukod kay Senator Joel Villanueva, ano ang base mo sa ibang mga senador? Lalo't bago ang komposisyon ng Senado. Bukas ba sila ngayon sa Chacha? Willard, magandang tanong yan, no? Bago pa man itong impeachment case ni VP Sara, sinabi ni Senator Joel Villanueva kanina na matagal na raw open itong discussion pagdating sa charter change. At sabi naman niya, mahalaga raw ay mapag-usapan daw ito ng mga senador given nga na bago yung composition ng Kongreso na ito. At kung matatandaan natin, si Senator Robin Padilla ang nakaupo ngayon na chairman ng Constitutional Amendments Committee. Pero kanina sinabi ni Villanueva na posibleng may changes sa committee chairmanship dahil interesado naman daw si Senator Robin na dapat ang mauupo sa ganung komite ay isang abogado at ang posibleng options daw ay sina Senators Kiko Pangilinan, Alan Peter Cayetano na mga abogado nga. Pero syempre since hindi pa naman pinal, hihintayin pa natin kung ano yung magiging development pagdating dito sa Committee on Constitutional Amendments. Balik sa'yo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live mula sa Senado. Wag na wag na yung si Kiko po, kinang-inang yan. Magiging ano pa yan eh. Alam naman natin yung lining yung tanga na yan. Dapat to tayo sa patas, tsaka sa, alam mo yon, sa matalino si Cayetano na ilagay nyo dyan. Mas maayos pa. Hindi yan tumitingin kung anong kulay mo, kung dilaw ka, dilaw ka, pula ka, 'di ba? Basta kung ano yung tama, yun dapat. Parang Marcoleta, 'di ba? Kung ano yung tama, yun dapat. Putang ina kasi. Itong mga to. So hanggang kailan pa kaya to babangayan tong dalawan to? Ewan ko si Escudero kasi sumunod sa Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court. Eto naman si Soto kumukontra. Di pa daw pinal o kung ano-ano pinagsasabi ng di naman nahimik o kinaina. Impeachment na to, noon pa to. Wala na bang bago ba? Wala na bang bago? Ano ba yan? Tigilan nyo na yung impeachment. Pahawa naman kayo sa sarili ninyo. Mag-isip naman kayo ng bagong ibabato. Pwede naman kasi, ganito yan ganito, lalo na sa mga congressman nating tanga-tanga. Mag-file ulit kayo ng impeachment pero next time ayusin nyo naman kasi. Putang ina, yung proseso na lang ang gagawin nyo, hindi nyo pa maayos eh. Ayusin nyo lang. O tapos pag natuloy yan, dire-diretso na. Tangina, mapapahiya rin kayo. Ganda nga sana matuloy di ba? Pero ang problema kasi, syempre, hindi naman si VP Sara ang nangingialam dyan eh. Ang problema yung decision o yung due process na ginagawa ng Kamara. Kaya yan ang nagiging hadlang sa pagtuloy niyang impeachment trial na yan, anak ng puto. Doon pa nga lang sa sa pagbibigay ng yung mga papel na binasa, puto, hindi mo alam kung sabi nga ni Marcoleta, ako nga hindi nabigyan, hindi ko nga alam kung baka malay nyo, pumabor ako doon, di ba? Pumirma ako sa impeachment. Pati siya hindi nabigyan, ang binigyan lang yung mga tropa nila. Tapos malalaman mo lahat pala yung karamihan doon 200 plus
nakapirma na. Nang saglitan na, mabilisan. Ay, di ba, tuwan-tuwa nga si Castro noon nung ini-interview. Ay, may impeachment. Impeachment. Gago ang puta. Ang inan to mga komunista na to, hindi pa mawala sa mundo to. Mga demonyong nagpapahirap sa bayan. Talaga yan mga yan. Mga NPA. Ang inang yan. Tapos hindi magets nung mga tanga. Hindi mo pwedeng basta hulihin yung mga yan pag nagrarally dyan. Bobo. Sa batas yan. Putang inang to. Tanga, yung wala ka nang alam, tangina, tas nagmamagaling ka pa. Maligo ka na lang. Kasi nagliligo, kaya ganyan yung utak mo eh. O, diba? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. At maraming salamat dun sa mga sumusuporta sa atin. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share ng ating mga videos. At panoorin nyo rin yung mga videos ng kasamahan natin na Banateros, Master Judea, Coach Oli, Boss Dada, Jay Guevara, and syempre Banat Bay. At syempre ako ha. Dapat ako mauuna. Tatampo ko sa inyo yan. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po to, ako po si paring RJ. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,